Tatalakayin natin ang isang bakulay at mas exciting na kaganapan sa mundo ng football, ang ASEAN Electric Cup 2024. At para bigyan tayo ng detalye patungkol dyan, ay makakapanayan po natin ngayong umaga si Mr. Dennis Lucindo. Magandang umaga, sir, at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Sir Dennis, good morning. Magandang umaga, Audrey at Rod, at salamat na imbitahan niyo ako dito ng umagang-umaga. Ito maganda pag-uusapan natin para sa mga sports fan. Para po sa mga hindi nakakaalam, pakilala nga po sa ating mga kababayan itong tinatawag na ASEAN Electric Cup 2024. Yes, it's actually the ASEAN Mitsubishi Electric Cup. And every 2 years po siya nagaganap for kasama natin yung mga ASEAN neighbors natin, yung mga national team nila. Tayo po ay makakalaban natin dito sa group stage ang Myanmar on December 12 dito sa Rizal Memorial Stadium. Sa December 15 sa Laos naman tayo lalaban. December 18 balik dito kalaban ng Vietnam. And then aalis ho tayo December 21, Indonesia naman ho makakalaban natin. So medyo mabigat ang grupo natin, but malakas ang pag-asa natin makaangat dun sa knockout stage ng ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Sir, para lang sa kaalaman na dito sa particular na tournament, gaano ka-importante na, of course, manalo? Does it mean qualifier to sa ibang cup? Ito pong tournament na to, itong torneo na to, it's a tournament unto itself. No? But anytime na lumalaban tayo against international competition, may chance po tumaas or bumaba ang ranking natin sa football. Well, sir, pag-usapan natin yung chances ng ating kupunan, ano? Gaano ba kalakas ang mga players ng Pilipinas at na-involve ba tayo sa mga international kumbaga training o mga friendly games? Oh, well, itong nakaraang buwan, lumaban ho tayo against Hong Kong. Medyo natalo tayo doon, bago yung coach natin, maraming bagong players. Pero maganda yung pinakita ng mga bata natin. Actually, hindi na sila bata, mga mama na sila, mga karamihan dyan, 20 and above, although there are a few na in their teenage years. Maganda pinakita natin. Bago ang coach natin, si Albert Capellas. Mabigat yung mga kalaban natin because ang Indonesia, nandyan, marami silang naturalized players. At sa kanila, ang naturalized, hindi not necessarily may dugong Indonesian. Sa atin ho kasi, pag naturalized ka in any sport, kailangan may at least lolo or lola ka na Pilipino. So, mabigat ho ang laban, pero siguradong lalaban ng ating mga kasamahan dyan. Sir, kaugnay nga, sabi nyo, parang powerhouse tong mga kalaban natin sa group, no? Ano yung pinagtutunan ng pansin ng Philippine team? Particular, anong maaring pinaka-strategy natin? Well, under Coach Capellas, ang pinakaunang hinahanap niya is cohesion ng team. Yung pagsasama-sama nila. Kasi ang football ay laro where 11 ang nasa team mo at any given time. No? Hindi naman parang basketball yan na 3-on-3 or 5-on-5. Isipin niyo po, 11 players at the same time na kailangan nagkakaintindihan silang lahat. So yun ang siguro unang hinahanap ng coach sa ating team. Pero meron bang, for your personal opinion, nagkaroon ba ng enough preparation ng ating kupunan? Well, lagi hong mahirap ang preparasyon specifically for this tournament, no? Kasi meron ho tayo tinatawag na international windows throughout the calendar year, where yung mga club, kasi karamihan ng mga player niya naglalaro for private clubs in different parts of the world. In those weeks, mandated doon na pakawalan sila ng club nila. Itong Mitsubishi Electric Cup, ang kahirapan nito is that hindi ho siya nasa international window. So, matinding pakiusapan ho with their mother clubs na pakawalan yung players, palarin sila sa national team. Although, dahil tapos na yung playing season sa Estados Unidos, marami tayong mga players dyan na makakarating dito para maglaro sa Mitsubishi Electric Cup. Alright, pero ang question dito kasi yung chemistry. Dahil i-integrate sila sa isang, kumbaga hindi kayo pamilyar sa galaw ng bawat isang member. Hindi naman ho ito ang pinakaunang time na magkakasama sila. Throughout the year, there have been several pocket tournaments na tinatawag nila or international friendlies where nagsasama-sama yung mga players. There are about 30 players to 40 players on the team at any given time. At nagkakasama-sama naman ho sila. Saka, ang sabi sa akin ng mga handlers ng team is every now and then, meron silang kahit mga Zoom meeting lang na magkasama-sama sila, magkwentuhan sila para magkakilalanan. So, hindi na naging mahirap, sir, yung intervention, lalo yung rapport kasi, di ba? It's a group team eh.
Hindi naman po. At by this time mo, medyo nahihinog na yung samahan nila. Okay. Para sa mga kababayan natin na interested na manood ng live, lalo na yung mga gaganapin dito sa may Rizal Memorial Stadium, kailan po ito ulit? At please invite our Excited. Well, party. ang unang imbitasyon ko ay para sa kanila manood sa Rizal Memorial Stadium and give it a home arena atmosphere, no? Pasiglahin natin yung team natin, pahirapan natin yung kabilang team. Kung hindi naman ho kayo makakarating sa Rizal, may partnership ho tayo with PTV Sports where live mapapalabas sa Yan. PTV Sports ang mga games natin. Again, December 12, 15, 18, 21 ho yan. At kung hindi naman ho kayo maka-switch on sa PTV Sports, you can watch it on matchday.ph on live online. That's the exclusive place where you can see the match live online, sir, on your phones, on your tablets, on your laptops. Kung nasaan naman ho kayo sa Pilipinas, mapapanood nyo ang laban ng Philippine Men's National Team sa AFF Mitsubishi Electric Cup. May oras na po bang binigay? Ang pagkaalam ko ho is yung unang laban ho is 6:30 ng gabi on December 12. Yung sa December 18 ho, alas 9 ng gabi. So sakto ho yan. Pag pauwi kayo galing trabaho, imbis na mauwi kayo kung saan, daan ho muna kayo sa historic na Rizal Memorial Stadium na siguro mag-iisang daang taon na ang Rizal Memorial Stadium pero nandun pa rin. Dumayo ho kayo doon, 13,000 ang capacity niyan. Yan. Sana ho makasama namin kayo as one of those 13,000 people. Naku, exact yung mga ka-RSP para pampaboost din sa team natin. Para kabahan Pag yung mas ramdam kalaban. nila. Oo. Alam mo, hindi lang yung 13,000. Nung huling ASEAN Mitsubishi Electric Cup, ang sabi sa akin, 39 million people from the Philippines ang nanood ng Wow. Philippine team. Grabe, ha? Ito during the pandemic. So siguro naghahanap tayo ng magagawa. 39 million people ang nanood. Well, more power sa ating koponan, no? At sana yung elusive na championship dito ay makuha natin. Well, laban lang ho ng laban. Good luck sa Good ating luck, ha? Philippine team, no? Maraming salamat po sa pagpapaunlad sa inyo ngayong umaga at syempre sa pagbibigay detalye tungkol dito sa nalalapit na ASEAN Electric Cup 2024, Sir Dennis Lucindo. Maraming salamat, Sir Dennis. Maraming salamat, Audrey and Rod.